Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Johnny Dabagar uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito, posible no, ang China ang nasa likod ng iisang galawan ni na Senator Amy Marcos at ng mga Duterte para guluhin ang ating bansa. Bakit naman po natin yan nasabi? Well, bukod po rito sa artikulo na to na gusto kong i-share sa inyo, syempre, alam naman na natin ang galawan nila. 'Di ba? Na ang hangad ng mga Pilipino natin, pagpalakas muna tayo, palakasin muna ng gobyerno ang ating puwersa habang ipinaglalaban, 'di ba? Ang ating karapatan diyan sa West Philippine Sea. Now, ayon po rito sabi rito ng sa Max Defense Philippines, had a chat with someone from Marcos administration. Apparently, there is a high chance that PRRD and his children, sabi rito sa Tagalog na lang nagkaroon ako ng kausap mula dyan, isa dyan sa bahagi ng administrasyon. And then sa kasawiang palad o kamalasan, merong malaking tsansa na ito daw si dating Pangulong Duterte at ang kanyang mga anak na inuudyukan ng China o inudyukan ng China para i-destabilize ang kasalukuyang administrasyon. Yan. Sabi pa rito, and is backing the Dutertes to take over the country's leadership while making use of the opportunity to try to topple the Marcos administration to escape a possible arrest by the International Criminal Court. Hindi ba't sinabi ni Daddy Dix yan? Kabalik ako. Nung una, I'm retired. Bullshit. Diba? Kasi lang naman yung only way out is to find something, diba, to defend himself. Ano yun? Well, absolute immunity uli for another 6 years. And then kung magkakaroon ng kudeta at tawag dyan magkaroon ng military junta, sa kanya naman ipaubaya ang tawag dito ang pamahalaan dahil siya ang kumbaga leader ng pagpapabagsak ng gobyerno, di bubuuhin niya yung remaining years ni PBBM. Tapos walang eleksyon. Di ba? Pwede niyang gawin yun under ng revolutionary government. Nako. Di hanggang kamatayan niya, sana maaga, di ba? Protektado siya mula sa ICC, pati yung mga kasama niya. Palagay ko po, takot na takot talaga kasi meron talagang malaking itinatago. Yun lang yan Ito pa, in return, a new leadership under the Duterte will most likely stay quiet on Chinese domination. Siyempre naman, di ba? Pagka naagaw nila ang pamahalaan, pababayaan na nila ang China sa kung anong ginagawa. Ang masakit pa nito, mga kababayan, baka pati pa ang ating Senado at Kongreso ay udyukan pa na gawin yung ginawa ni Cory Aquino nung araw na mag-legislation kayo na ibinibigay na natin ang teritoryong ito o ang dyan naman sa West Philippine Sea, ang ating sovereign rights sa China. Di ba? Ganun na ang ending nito. Kasi hindi na nga presidente, pero sinasabi niya at kanyang sinasuggest na yun daw ang dapat gawin. Ipaubaya na lamang sa China at kunin na lamang natin ang resources dyan. Mga isda ang tawag niya. Ito pa. Whether this is true or to not, it is a fact that China benefits from internal struggles in the Philippines and will use all means to overcome the Philippines using all gray zones, means including political sabotage, and not fire a single shot. Diba? Alam niyo yung ginagawa nila rito, yung gray zone, tsaka isang technique nila, divide and conquer. Yan po ang nangyayari sa atin. Hindi ba't nung nagsalita si Xi Jinping sa California last time, 'di ba? Na kami ayaw naming makipaggera sa Amerika, kung sino yung friend namin makikinabang sa Belt and Road. Ano resulta? Meron tayo rito mga leader-leader, isa na nga rito si Alvarez na talagang isa namang tuta ng China. Ngayon ano ang kanyang panukala? Talagang magrebelde na ang Mindanao.
And then si Duterte, ang sabi niya, magproklama na rin tayo ng paghihiwalay, o di ba? Kasi hindi mabenta ang Pilipinas ng buo sa China. Now, just to make China, just to help out China to gain access, okay, free access towards the Pacific Ocean, diyan po nila yan pararaanin sa may Mindanao. So mangyayari ngayon, they are actually sandwiching the Philippines, the Luzon and Visayas. Diba? Ganun ang diskarte nila dyan. Ngayon, ang tanong, yun bang mga tao sa Mindanao gusto yung gusto nila? Yun eh. Ano pa, based on Duterte's statement at yesterday's so-called prayer rally, he is planning to retake power in some way and another. So it is quite obvious that what is going on. Totoo yan, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, totoo yan. Di ba? Napaka ano talaga eh. Yan ang plano po nila. Republic of Mindanao. Hindi na po Davao Republic. Republic of Mindanao, Province of China. Alam nyo itong mga hayop na mga putang inang to, makapagmura man lang ng malutong, nakakairita eh. Bakit ba kayo ang ihilig ninyo sa de-establishment? Tingnan ninyo, noong panahon ni Apo Lakay, ang tinarget nila at nagpautos sila sa Malaysia. Diba? Bakit? Kailangan kasi ng kaguluhan sa Mindanao, sa sariling lupa natin, para mapigilan ang paglusob ni Marcos dyan sa Sabah. Para mabawi ito. Kasi pag nakatawid yung mga gamit natin, pandigma, ang tendency, babakuran na natin ito. Diba? Tatauhan na natin yung mga boundaries. Ano nangyari? Itong mga tao dyan, hindi lahat yan dyan sa Mindanao, pangunguna ni Nurmi Suari na nabudol ng isa pang dilawa ng tatay ng PDP Laban. Wala hong iba kung hindi si Ninoy Aquino, na siya pong founder ng 1978 ng Laban. Laban kasama ng bayan. Ninoy Aquino yan. And then, nung naagaw ang pwesto, Cory Aquino umupo, ano ginawa? Diniklara niya na pinamimigay na nila ang Sabah, we are abandoning the claim. Kaya lang ang sabi ng Malaysia, hindi pwedeng ganun-ganun lang ng bunganga mo. There must be a legislative action, then kailangan itong magkaroon ng referendum ang mga Pilipino na we are letting it go. Kaso, mga kongresista, maraming kaalyado si Cory Aquino, kumalas sa kanya. Kasi sabi nila, hayop ka, you are worse than what we have toppled before. And now, mas malala ka. Si Marcos, pinaglalaban ng matanda, ng senior, ikaw ipinamimigay mo. Ngayon, another Mindanaoan na naman. Diba? Duterte, naging presidente na ng Pilipinas, binudol ang mga Pilipino sa mga mamaya, yung sinabi ni Martin Romualdez, hihimay-himayin rin natin yan. Kasi binuking niya kung paano nanalo si dating Pangulong Duterte. Diba? Ay nako. Kaya yan, totoo naman, dati ko naman ang sinabi sa inyo that China will be behind this de-estabilization dito po sa ating gobyerno. Kailangan nilang gawin yan eh. Alright? So, usapan naman natin tong iba. Ay nako.